Hey fellow language lovers! Welcome to Grammar Rivera, ang paborito ninyong tambayan para sa grammar, vocabulary at video lessons para sa senior high school. So whether you're a senior high school student looking to ace your English classes or just someone who wants to enhance their language skills, you're in the right place. And get ready today para sa bagong video lessons for the subject Creative Nonfiction. Pero bago ang lahat, hit the subscribe button, do like, share, and comment, and let's embark on this learning adventure together. At mga ka-grammar, today, we are diving into the world of creative nonfiction and why it's essential to do a close reading. And of course, we have to know what exactly is close reading nga ba? And why is it crucial when we're dealing with true stories? No? So, let's talk about it. So, una sa lahat, ano ba ang close reading? So, nakasulat dyan, no? It is important to remember that the story is true while paying attention to the literary devices and other artistic choices the narrator makes. In simple terms, no, ito yung pagsusuri natin sa isang teksto ng masusing masusi, no, upang maunawaan natin ang iba't ibang bahagi nito. Sa creative nonfiction, ito'y napaka-importante dahil ang kwento ay totoo. Pero kailangan nating tingnan, no, yung mga artistic choices ng nagsusulat o ng author. Bakit ba kasi natin kailangang tandaan na totoo ang kwento? No? Well, it's the core of the creative nonfiction. Ayun yung pinagkaiba niya sa mga creative writing. No? Ang kwento ay hindi siya likha lamang ng isip. Bagkus, ang kwento ay nangyari talaga. Pero ang pagiging artistic or malikhain, no, ng pagsusulat nito, ayun yung nagbibigay buhay sa mga pangyayari or events. So kapag tinitingnan natin ang isang creative non-fictional text, dapat nating pansinin ang mga literary devices na ginamit ng author. Kasi may mga metaphor, no, na malalim ang kahulugan na nagamit doon sa text na iyon. No, kailangan nating makita or mapansin paano inilarawan ng author yung bawat events or pangyayari at paano niya hinahype or tinataas ang level ng kwento mula sa napakasimple lamang na pagsasalaysay. No? So, guys, remember na sa pagsusuri ng mga creative nonfiction, mas mauunawaan natin ang importance ng bawat salita sa pagbuo ng isang makulay at masalimuot na kwento. No? So, kailangan din nating tandaan, in the world of creative nonfiction, the story is true. But let's not forget to appreciate the artistry behind it. Ayun. And now let's delve into the basics elements of creative nonfiction. No? And our focus is one of the crucial elements, which is the setting. No? So, ano nga ba ang setting at bakit ito mahalaga sa isang kwento? No? So, ang setting o yung tinatawag nating lugar kung saan naganap ang kwento, it's like the backdraft, no, that brings the story to life, no. Sa creative nonfiction, malaki ang papel ng setting kasi isa itong bahagi ng totoong pangyayari, no. So mababasa natin diyan, sabi, ang mga questions like where does the story take place, what do we know about this location, and how is it described, and to what effect. No, in Tagalog, tinitingnan ang setting based sa una, saan nga ba naganap ang kwento, ano ang mga mahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol dito, at paano ito inilarawan ng may akda, at anong epekto ang nais niyang maiparating sa atin. For example, let's take a look at how the author describes the setting. Is it a bustling city, a serene countryside, no, or a mysterious forest? No? Yung mga detalyeng ito, no, yun ang nagbibigay ng kulay at damdamin sa kwento. Kung vivid ang pagkakalarawan, mas nahuhulma, no, yung imahe ng lugar sa ating isipan. No? So, sa pamamagitan ng setting, mas naiintindihan natin ang konteksto ng kwento. No? It helps us connect with the characters and the events that unfold. Hindi lang siya lugar. It's a vital element that adds depth and emotion to the narrative as a whole. No? So, yun. Isa pang mahalagang bahagi ng creative nonfiction ay walang iba kundi ang tinatawag nating plot. No? So, ang plot ay ang takbo ng pangyayari sa kwento. It's like the roadmap that guides us through the narrative. No? Sa creative nonfiction, napakahalaga, no, na maayos ang pagkakasunod-sunod or yung sequencing ng mga events or pangyayari. Kasi ito yung nagtuturo sa atin ng kahulugan ng buong kwento. Just like what is flashed on the screen, sabi dyan, we have to know what happens in the story and what order, and then how does the order of the events impact their meaning. So in Tagalog, um,
anong nangyari sa kwento at ano ang pagkakasunod-sunod ng mga ito, and paano nakakaapekto ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kahulugan ng mga ito. No? Let's take an example. Kung nagkaroon ng twist or biglang pagbabago sa takbo ng kwento, paano ito nakakatulong sa pag-unfold ng mga kahulugan? No? Yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay may malalim na connection yon sa mensahe na nais iparating ng author. Because of the plot, mas na-experience natin ngayon ang bawat kabanata ng kwento. It keeps us engaged and invested sa bawat pangyayari na sumusubok sa mga karakter or tauhan. So, ang plot, ito'y hindi lang simpleng kwento or pagkakasunod-sunod, pero it's a carefully crafted sequence, no, that adds depth also and meaning to the narrative. Kagaya din siya ng setting. Hindi lang sila basta lokasyon at ito hindi lang siya basta sequencing ng events. So third, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang bahagi ng creative nonfiction, ang mga characters or mga tauhan sa kwento. So sino nga ba sila at paano sila nakakaapekto sa kwento? We will find it out, no? So ang mga characters or mga tauhan, sila ang nagbibigay buhay sa kwento. Sila yung kumikilos kasi doon. That's why they are like the heart and the soul of the narrative. Sa creative nonfiction, ang mga tauhan ay totoong tao, totoong hayop, or kahit iba pang mga entidad or entity na naglalarawan at kumikilos sa bawat pangyayari. No? As you see on the slide, sabi dyan, we have to know who are the people that may be animals or other entities in the story, what kinds of characters are they, and how are they characterized rather. So mahalagang malaman kung sino nga ba ang mga tauhan sa kwento, ano ang kanilang papel, at paano sila binibigyang katauhan ng author. So let's dig deeper. May protagonist tayong tinatawag, di ba? O yung mga pangunahing character, bida, no, na nagdadala sa kwento. Usually sa mga tinatawag natin mga hero of the story. May antagonist ba, no? Or kontrabida, mga pumipigil sa pangarap ng bida. Ayan. And of course, paano sila kinakarakterize, no? May paglalarawan ba sa kanilang hitsura, ugali, o kahit na mga kilos nila, no? Kailangan makita natin yung mga yon, no? Ano na sila, mabigyan natin ng pansin. And of course, ang mga tauhan ay nagbibigay ng kulay sa kwento. They add a layer of complexity and relatability sa buong narrative. Ang mga characters, sila hindi lang mga character or tauhan. They are the driving force behind the story. Kung wala sila, medyo walang kwenta yung kabuuan, no? And the last key element of creative nonfiction ay yung figurative language. No? So paano nga ba gumagamit ng malikhaing wika or mga tayutay ang author? Let's explore. Figurative language o yung mga tinatawag natin malikhaing wika, mga tayutay, sabi ko nga kanina, ito yung mga parang paintbrush na ginagamit ng may akda para lalong maging masalimuot o kaya naman ay kahanga-hanga ang kanyang pagsusulat. No? Gaya sa nasa screen, it is important to figure out how does the author effectively use language as an artistic tool, and what metaphors, similes, or descriptive imagery does the author use and why. So, intindihin natin paano nga ba gumagamit ng malikhaing wika ang isang may akda. No? Ano ang mga halimbawa ng metapora, no? Mga pagtutulad or paglalarawang diwa na ginamit ng may akda, no, upang mabigyan ng kakaibang kulay or flavor ang kwento, no. For example, let's look at how an author describes a setting. Pwedeng gamitin yung metaphor para i-highlight ang kakaibang atmosfera ng isang lugar, no. Ang simile naman, ito'y tulad ng pagkahambing din, no. Tapos ang nakakatulong siya na ma-visualize natin yung mga bagay-bagay sa pamamagitan ng uh, pagtutulad or pagkakapantay-pantay sa iba pang mga kilalang bagay. No? Yung parang ang kanyang mga labi ay tila rosas sa pula. That is simile. No? So, ang mga tayutay, no, o tinatawag na rin pagkamalikhain sa ginamit na wika ay nagbibigay buhay sa kwento. It adds layers of meanings. And ang pinakamalaga doon, yung nadadagdag din niya yung the emotion and the vividness sa isa pang uri ng pagsusulat, no, na kadalasang nasa tono ng totoong pangyayari. Kasi ang hirap nun na i-mix mo yung totoong nangyayari at saka yung parang creativity. So in short, figurative language, ito'y hindi lang pagpapayaman sa wika. It's a powerful tool na nagbibigay ng emosyon at imagination sa kwento.
And that wraps up our discussion for today, mga guys. I hope you enjoyed delving into the world of creative non-fiction here at Grammarian Rivera channel. Kung may mga topics kayong gusto pang pag-usapan, feel free to drop them in the comment section below. No? Also, don't forget to hit the like button, share this video with your fellow language enthusiasts, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang linguistic adventures and senior high school video lessons dito sa ating Grammarian Rivera channel. And thank you for joining me today. Maraming salamat sa inyong suporta. Keep exploring the beauty of language, keep reading, at hanggang sa muli, subaybayan niyo pa rin ako dito sa Grammarian Rivera. Goodbye mga bihi!